Hello, good day mga pre. Dito na naman tayo sa ating panibagong video, mga videong walang kakwenta-kwenta na naman. So ngayon, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ba magnganga at ano bang mga sangkap sa pagnganga. So unang-una, ipapaliwanag ko muna sa inyo kung saan ko ito nabili at anong mga pangalan nito. So unang-una mga pre, ito yung tinatawag na buyo, kung tawagin sa Bisaya. Ito yung tinatawag na buyo leaves. Yan, buyo. Ang lasa nito is maanghang siya, manghang na parang basta hindi mo maintindihan yung lasa niyan. Tapos yung pangalawa is ito yung tinatawag na betel nut o mas kilala na bunga kung tawagin sa Bisaya. Tapos ito naman yung apog, tinatawag na apog. Ang apog powder is galing siya sa sinusunog na shell, tapos ito na yung kinalabasan niya, nagiging pulbo siya. Ito yung isa sa sangkap sa pagnganganga. Tapos yung pang-apat naman is yung larina or yung trisby ba tawagin? Trisby, kung tawagin siya sa amin is tabako na rolyo. Yan. Ito yung tabako na rolyo. Sobrang tapang nito. So, sa akin lang, ang gagawin lang nating panganga ngayon is yung ito lang apat na klase. Itong bunga, saka itong apog powder, tapos itong dahon ng buyo. Yan. So mamaya sabihin ko sa inyo kung ano ba yung benefits, ano ba yung epekto nito? Bakit naganganga yung isang tao? Ito pala guys, nabili ko ito sa sa bayan. Ilang piraso ba to? Okay. So ano siya? 6 pieces na ganito dahon. 6 pieces siya is 20 pesos. Tapos itong dalawa 20 pesos din. Ganun yung kamahal. Samantalang sa probinsya, sa Negros sa amin is hindi namin to binibili. Nakukuha lang to sa mga gubat, pati ito. Tapos yung ito, hindi din ito binibili sa amin. Kami lang mismo gumagawa niyan. Yung tatay ko nagnganga din. So ito yung ito 20, so bali 60 lahat. Nabili ko to 60. Nabili ko ito sa bayan sa may Quezon City. Sinadya ko talaga itong bilhin para may didemo ko at may papakita kung paano ba magnganga sa mga curious diyan, sa mga hindi alam nito kung bakit, ano bang benepisyo nito. So ito palang nganga na to, popular po siya sa amin sa Bisaya, sa Mindanao, at saka sa ibang lugar pa sa mga probinsya. Mamaya sabihin natin kung ano bang benefits nito. So usapan natin mamaya. Ang gagawin natin na let's go. Testing na natin. So ang unang gagawin natin mga pre, lagyan muna natin ng itong apog. Yan, lagyan muna natin. Ang paglagay ng apog nito mga pre, kailangan kunting-kunti lang siya. Meron tayong kutsara dito na maliit. Tapos meron din pala tayong baso para dito tayo dudura kasi hindi naman tayo pwedeng dumura kahit saan dito. So ito yung apog. So kailangan yung ilagay natin mga pre, kunting-kunti lang talaga kasi pag sobrang dami na ilagay mo dito, ang epekto nito is napapaso yung bunganga mo. So kailangan kunting-kunti lang. So bawasan natin baka mapasok. Tumalsik. Tumalsik pa. So lagay natin. Yan. Yan, ilagay natin. Okay. Sana hindi tayo mapasok. Nakakapasok kasi ito eh. Yan. Tapos, nailagay na natin. Nailagay na natin mga pre. So, ganyanin na natin. Tupiin natin. Ibalot natin siya. Yan. Yan. Ako, hindi ako masyadong nagnganga nito kasi yung ginanganga ko talaga doon sa probinsya, hanggang nandito ako sa Manila, na-discover ko nga na meron din pala ditong binibenta na tabako na ganito, larena na nakarulyo. So ang ginagawa ko, ito yung ginanganga ko. Ang tawag naman dito sa amin sa Bisaya is maskada. Maskada. Kung tatawagin naman dito sa Manila, tinatawag nila na lagot. Yan, lagot. Maskada. Purong tabako lang. Pero sa akin lang, hindi ko isasama dito, hindi ko isasama sa pagnganganga to kasi sobrang tapang na, malalasing na ako nun. So ang gagawin natin, ito lang apat na klase, yung betel nut, apog, saka buyo. So ito lang yung nganga natin. So parang mali yata yung ginawa ko pala. Dapat hinati ko muna. Pero okay na siguro. So yan. Rolyo lang natin. Tapos ganyan, tupiin natin. Yan. Yan, tupiin. So pag once marulyo na siya, wag nyo munang nguyain. Ang iuna mo itong bunga or betel nuts. Ito yung unahin nyo kasi matigas to. Kailangan madurog muna bago nyo nguyain. Yan. Itong isa parang pangit lang kasi yung nabili na
bunga kasi may sibol na siya, hindi siya yung hinog, hindi siya yung kulay orange. So ilagay ko na lang to sa screen natin kung anong hitsura nito, anong hitsura nito pag hinog para mas maintindihan ng sa mga hindi pa alam. So itong isa maganda-ganda ba? So itong isa magaganda-ganda. Ito yung kagatin natin, matigas to. Yan. So, wait natin. Okay, medyo nadurog na siya sa bunganga ko. Maano siya? Mapakla. Okay, nadurog na. Ang gagawin natin, ito yung isusunod natin. Ganyan lang. Ginunguya lang tapos idudura. Antayin mo natin medyo madurog. Tapos explain ko sa inyo kung ano bang benefits nito, ano bang epekto sa katawan. Ano bang purpose, bakit nanganganga yung mga taga-probinsya. Kung maya-maya, medyo, pag tumagal kasi ito guys, pag tumagal, nagiging pula siya. Pag tumagal na ginunguya mo, nagiging pula. Pantayin natin na magiging pula. Parang naibahan ako sa lasa. Hindi kasi ako nasanay nito guys. Ay mga pre, hindi ako nasanay nito. Ang nasanay ako, ito talaga tabako. Ngayon, explain ko sa inyo mga pre kung ano bang benepisyo nito, ano bang epekto sa katawan pag magnganga yung isang tao. So unang-una mga pre, ang epekto nito pag once na nagnganga ka, para maibsan yung lamig ng katawan mo, kumbaga pangpainit sa katawan. Kasi kadalasan nga nagnganga kasi sa mga probinsya kasi mga malamig, kagaya sa amin malamig. So ilang ang mga matatanda doon, kahit ngayong tatay ko hanggang ngayon nagnganga, maraming nagnganga doon. Talagang tradisyon sa amin, sa Negros, sa Mindanao, o sa mga ilang mga parte ng lugar, meron talagang nagnganga. Pero lang dito sa Manila kasi bibihira lang talaga, wala akong nakita na nagnganga, kati na ilong ko kung kati ang ilong ko bigla. So ang epekto ng pagnganga is kung malamig yung klima ng panahon, maganda magnganga kasi pangpainit siya sa katawan kung kunwari yung lugar nyo is medyo malamig. So ang ginagawa namin yan sa amin kasi minsan malamig lalo na pag December or January, yan malamig yung klima doon sa amin. So ang ginagawa namin yan, nagnganga kami para yung lamig maibsan, iinit yung katawan namin. So yan yung purpose niyan. Tapos ano naman yung epekto ng pagnganga? So ang epekto ng pagnganga is medyo nahilo ka lang konti. Iinit yung katawan mo, nahilo ka konti. Tapos katagalan na ginunguya mo siya, lalo na pag medyo madurog na mga pre, parang masarap siya sa pakiramdam, parang nagkakaroon siya ng lasa. Yan, parang ganoon siya. Medyo nadurog na. So yung kinalabasan ng dura natin is medyo mapula na siya. Yan. Ito yung kulay pag nadurog na siya, tapos dinudura nyo, nagiging pula siya. Yan. Yan. Yan yung nganga. So, ito, para malaman nyo rin kung ano ding epekto ng tabako pag ginunguya. So, ang tabako naman, ang epekto naman nito, ganun din. Pag once malamig yung klima, nilalamig ka, ito lang nguyain mo para maibsan yung lamig ng katawan mo, hindi ka lalamigin. Kumbaga, pag ginunguya mo to, iinit yung katawan mo. Huwag mo lang malunok kasi pag malunok mo, grabe yung grabe yung tama nito. Mas matindi pa yung lasing nito kung ikumpara sa alak. So yan. So, para naman sa mga gustong huminto sa pag-UUC, kagaya ko, kasi dati talaga, nag-UUC ako, huminto ako. Tapos nung paghinto ko, ang ginagawa ko, ito na yung ginagamit ko. Pag once meron kayong ganito, o di kaya nga, mabilis nyo na lang naiwanan yung pag-UUC kung meron kayong ganito.
Yeah. Kasi ako, nung nag-UC ako, iniwanan ko, tapos naganito ako, nagnanganga ako ng tabako. Yun, hanggang ngayon, nagnanga na lang ako, hindi ko na, nabitawan ko na. Kasi ang UC kasi, pag once na bitawan mo yan kaagad, mahirap yun, mahirap siya bitawan kaagad, hindi mo mabitawan kaagad, mahirap siya iwanan kaagad. Kaya ang ginagawa ko para maiwanan ko kaagad, para hindi na ako mag-UC talaga, pag hinto ko ng UC talaga, diretsuhan, tapos ito yung ginagawa ko, nagnanga ako. Yan. So sa mga gustong huminto sa pag-UC, ito na lang, mas safety. Kasi ang benefits naman ito, ang benefits sa pagnganga, ito, ang benepisyo nito is yung ngipin mo titibay. Kaya nga lang, ang disadvantage naman, yung ngipin mo, maninilaw or mamumula, tapos katagalan, pag hindi mo siya inalagaan, nangingitim. Pag itong nganga, nangingitim sa pagkatagalan. Tapos, lalo pag hindi ka nag-toothbrush. Ito lang yung disadvantage. Pero kung papatibayan ng ngipin, sobrang ganda nito kasi ang tagal talaga masira ng ngipin mo dito na pangpatibay talaga ng ngipin to. Gaganda yung, kumbaga haba yung duration ng tibay ng ngipin mo. Tapos ito naman, ang epekto ng tabako, pag hindi ka nag-toothbrush, sa ngipin mo, is naninilaw lang siya. Ito naninilaw. Hindi kagaya ng ito, unang-una, namumula siya katagalan, pag sobrang dami na ng naipon, hindi ka nag-toothbrush, nangingitim siya. Ito talagang dilaw, maninilaw yung ngipin mo. Yan. So yan. Yan mga pre, sobrang pula oh. Yan. Yan yung pagnganga sa mga curious dyan kung bakit nanganga. So, yun lang. Maraming salamat sa mga nanonood. Sana naintindihan nyo kung paano ba magnganga. Kung bakit ba nanganga yung mga ibang tao. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless.